Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rizal Mendoza Vidalio, 2012 Metrobank Outstanding Teacher. Ang aking mga magulang ay sina Ramona Mendoza Vidalio at Angel Manalo Vidalio. Pero sa kasiwang palad, sila ay pumanay na. Ako ay happily married sa aking asawa na si Alma Paras Vidalio. Mayroon akong anak, sina Sam Andre, Sam Bernadette, at si Sam Shen. Kung may tatanong na lahat sila ay Sam, meaning awit ng buhay. At bilang isang ama ng tahanan, yun na siguro ang masasabi kong pinaka-greatest achievement ng buhay ko. Sila yung mga tunay na buhay na tropeyo ng ating buhay, ang aking asawa at ang aking mga anak. Sila kasi ang inspirasyon ko kung bakit ako bumabangon, kung bakit ako nabubuhay. Si Rizal ay matalino, tinuruan siya ng kanyang magulang sa tahanan. Pero ang pagkakaiba ko, ako ay sarili kong sikap, nag-aaral ako ng sarili sapagkat ang aking ina ay hindi naman ganun kapag-aral. Pero ganun pa man, punong-puno ng hamon ng aking buhay nung panahon na ako ay estudyante. Nag-aral ako sa Magallanes, Cavite sa Urdaneta 2 Elementary School at sinuwerte ako naman na ako ay naging salutatorian ng aming klase. At ganun din, noong sekundarya sa Binibita National High School, naging salutatorian din ako. At bagamat ang aking mga magulang ay gusto lang nila makatapos, pero ang nakakatuwa, kung mapapansin ninyo, ang aking pangalan ay starts with letter B. So, noong panahon na yon, ang alphabetically arranged, so letter B. So, simple lang kung ba't ako gusto ko magpa-honor. Kasi napansin ko pagka-honor ka, doon ka sa bigyan ng unahan. So, yun. At least maging top 5 man lang ako, makatayo ako sa unahan para gusto kong ibida kasi yung aking mga magulang na kahit mahirap, kaya nila ako mapagtapos. At noong namang kolehiyo, dahil katulad nga ng sinabi ko, 2 taon din ako nagtigil sa pag-aaral ng sekundarya. Ay, yakyata ako. Kasi, siyempre sa kahirapan ng buhay, hindi nila ako napag-aaral ng kolehiyo. Kaya gumawa ako ng paraan. Kaya ako nakatira sa Dasmariñas, Cavite, ay masukan ako bilang houseboy. At yun ang naging dahilan para may taguin ko ang pag-aaral ng kolehiyo. So, sinisweldo na kami ako noon at the same time, nagamit ko rin yung ating pagiging salutatorian para magkaroon ako ng academic scholar. So, kalahati lang ang tuition. And then, same time, active ako sa mga academic competitions. So yun, nakatulong yun sa akin para ma-enjoy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo at syempre, maitagilid ko. So, malaking tulong sa akin. At tungkol naman sa aking profesyon bilang isang guro, proud ako na ako ay guro sapagkat nagbibigay tayo ng kasiyahan sa mga bata, napatututo natin sila. Kasiyahan na nung nag-aaral ako na hindi ko gaano naramdaman at kaya ako ngayon siguro galing teacher, modern teacher kasi lagi kong sinasabi kailangan mag-instrumento tayo para maging masaya yung mga bata at mag-aaral nila. Simple lang naman ang pamantayan ko bilang isang guro. Kung ano yung kailangan ng bata, kung ano sa palagay ko ang makapagpakatulong sa kanya at kung ano sa palagay ko ang makakatulong para ma-enjoy niya yung kanyang pag-aaral sa loob ng klase. Lahat ko na ibibigay ko para matuto. Kasi sabi nga, masarap mag-ulat. At sa akin, tuturo lagi yung may simple principle in life when you teach them, you have to make them happy. Emotionally, you have to condition them para maging ready sila, especially girls like Si Simtech 2010 ay isang wooden robot material. Isa siya sa intervention ko. Kasi nga lagi akong umaalis because of my hectic schedule, mga coaching, mentoring, sa mga different competitions.
in the division, regional, national competition. So naisip ko yung si Sintec, yung robot na yun. So naging effective naman siya kasi nakuha ko ang interest ng mga bata. In fact, nilaban namin siya sa regional competition at nabago ang pananaw ng mga bata pagdating sa kung ano ba ang pag-aaral sa loob ng paaralan. At nanalo din yun bilang regional champion at nilaban namin yun sa Albay. Then, yung isa naman, ang pinaka-latest invention ko yung e-cars ko 2020. Ito yung electronic wooden car na sabi ka, with its concept na if you cannot bring children in the laboratory, then let us bring laboratory to school children. Alam naman natin na kulang tayo sa mga science equipment. So, basically, yung e-cars ko, yung isang microscope, di ba, nakatago lang yan sa isang cabinet. Pero naisip ko, why not na I have to utilize one microscope to be used by at least 100 students. So nag-work out siya. At yung mga bata ay tinutulungan ko rin kasi ang problema nila yung pagsasaulo. Mahirapan sila sa pagsasaulo. Kaya nga naisip ko lapatan ng musika ang mga kanta, mga folk songs para at least ma-appreciate din ng mga bata yung Filipino folk song. So, halimbawa ng Sitsit, Alibambang, Talaginto, Talagibang. So, ginawa namin ang nervous system song to the tune of Sitsit. Kaya, Medula, Oblongata, Cerebellum, and Cerebrum, spinal cord, spinal nerves are the parts of nervous system. You may say, hindi naman ako magaling kumanta, pero magagaling kasi yung mga bata kumanta. So yun, isa din yun sa aking iniisip na bilang isang makabagong guro, kung hindi ka magaling sa isang aspeto, kasi hindi naman ikaw ang gagawa nun yung mga bata. So paggagawa natin yun sa mga bata. So na-enjoy. Proud ako na ang pangalan ko ay Rizal Vidadio. Kung magtataka kayo, hindi ko naman katulong kahahawig si Jose Rizal. Pero siguro, nung bata ako, kahawig ko siya. Pero ang pangalan talaga sa akin ng Rizal ay ang aking inang. Napakaswerte ko kasi pinangalan ako ng nanay ko sa Rizal. At dahil doon, yun actually ang isa sa dahilan kung bakit feeling ko hindi ko pwedeng street word sa laulain ang pangalan ni Rizal. So I had to stand for his name na si Rizal ay isang bayani, isang maginoo, magiting na Pilipino. So madali akong natandaan kasi ng mga tao. Lagi sabi ko nga sa aking interview, sa aking one of the radio guesting, hindi ka Pilipino kung hindi mo kilala si Rizal. So, kung hindi mo kilala si Rizal, hindi ka naging mabuting estudyante. Si Rizal kasi, feeling ko, mahilig siyang mag-aral. Ako naman, ganun din, mahilig ako mag-aral. At naalaala ko yung sa movie ni Rizal sa Dapitan, na tinuturuan niyo yung mga bata doon sa Dalampasigan. So parang nakikita ko rin yung sarili ko na nagtuturo ng mga bata sa pamamagitan na. Pero ang tinuturo ko naman about Word of God, yung Daily Education Bible School sa aming lugar sa Magallanes. Kasi nga, sabi nga natin, charity begins at home. So makikita ko rin si Rizal ay nagtuturo sa mga revolusyonaryo at tinutulungan niya yun. So kung si Rizal ay sa mga revolusyonaryo, ako naman sa BJMP. Actually, masyado tayo nag-uusga na meron talaga silang mga kasalanan, but we give them a chance para magbago ng buhay. At natutunan ko sa pagtuturo ko sa pigitan na they also victims of society. At napapansin mo, ba't ako nagbibigay ng libreng servisyo doon sa mga BJMP. Pero if you will work with them, you will realize na everybody deserves education. So, si Rizal ay responsableng tao at feeling ko yung mga estudyante ko ay pananagutan ko. Kaya kailangan ko sila turuan ng pagmamahal sa bayan at
ang pinaka gusto ko si Jose Rizal ay isang magaling na manunulat. At yun din siguro ang dahilan kung bakit nahilig ako sa campus journalism. Kasi yung mga bata, sabi ko, kung noon nahawang kataba, mga baril at sandata para magapi mo ang kalaban. Pero ang tama si Dr. Jose Rizal, ang pinakamabisang sandata ay ang panulat. Kasi doon nagmumulat ka ng kaisipan at ng damdamin ng taong bumabasa. At sabi ko nga doon sa campus journalism class, do not impress the readers, express their thoughts, their mind. May malasakit sa kapwa. Actually, yun ang tinuturo ni Dr. Jose Rizal. Kagaya ko din, sa dami ng ginagawa ko, dapat doon lang ako mag-focus sa mga estudyante ko. Pero hindi lang pala ito sa pagiging isang guro, kundi yung pagiging guro ay tungkol sa pagiging isang Pilipino. Yung mga calamities, yung mga, for example, sa Bicol region, nagkaroon ng bagyo. So, pupunta kami, nagdadala kami ng mga relief goods, yung sa Samar, doon, sa mga Yolanda victims. So, sa tulong din ng mga bata, gumagawa tayo ng paraan. Tulad ni Rizal, hindi naman pala kailangan mayaman ka para makatulong. Yung desire mo na tulungan sila sa maliit na paraan ay may tuturing na yun para may pakayag mo ang pagmamahal sa iyong kapwa. At yun naman pagmamahal sa bayan, napapansin nyo, siguro dapat mayroon akong oportunidad ng kapagtrabaho sa ibang bansa. At meron naman nag-o-offer, pero iniisip ko, kung hindi ako sige, kung ako aalis pa rin ng ibang bansa, feeling ko, sino pa magmamalasakit. At sa ngayon, dahil ako ay Division Science Coordinator at meron akong counting position sa DepEd City, ibinabahagi ko ang aking passion, dedication, commitment sa mga guro na kailangan ko silang i-mentor kung paano ba, ano na ba ang tunay na konsepto ng isang guro. Kasi si Rizal, naging guro yan ng mahabang panahon. At katulad ni Rizal, marami siyang naging obstacles para maimulat sa katotohanan. Yung nakikita ko naman, ang mga kabataan natin ngayon ay mas matatalino, mas madali silang matuto. Kaya nga, sinasabi lang ng mga traditional teachers, ang mga kabataan ngayon ay iba na ang attitude. Pero hindi natin napansin, iba na rin kasi ang attitude ng mga teacher. What I'm saying is, so kung iba na ang attitude, tayo bilang mga bagong guro, ang mag-a-adjust para sa kanila. This time, sabi ko nga, we are creating Filipinos not to become a responsible Filipino citizen, but a citizen with a heart. Dali naman ngayong maka-create ng bayani. Kasi lahat naman tayo bayani. Yung mga politiko natin bayani. Yung mga guro natin bayani. Ang mga estudyante natin bayani din sila. Pero ang tanong na lamang ay para sa kanino ba sila nagiging bayani? Kung sila ay nagiging bayani para sa sarili nila, I think something is wrong. Kailangan natin maging bayani para sa ating kapwa, para sa ating bayan, at higit sa lahat, para sa ating Panginoon. Kasi siya ang dahilan kung bakit tayo bayani. Everybody, let's give it a feel for love.